Guys, mag-unbox tayo nitong sikat na AP ngayon. This is TP-Link EAP225 outdoor antenna. So ano ba yung laman nito at ano yung mga reviews natin tungkol dito. So save pa yan, open natin. Share links on the internet and earn money. Start now on linkvertise.net. Yan. So ito yung laman niya. So pwede siyang applicable siya sa Umada Cloud. Then quick installation guide. Dalawang antenna. PoE with wall mount. Hindi pala. Wall mount, concrete. Then yung TP-Link mismo. Next, meron tayong ito, wall bracket. Wall bracket. And then, meron tayong dalawang cable tie. And of course, yung kanyang power cord. And then, ito, 24 volts. Meron siyang lock. 24 volts. 24 volts. Okay. Ito yung TP-Link mismo. 2.5 outdoor. So parehas siya doon sa doon sa EAP 110 ang itsura, pero ito kasi is meron siyang 2.4 GHz and meron siyang 5.8 GHz or 5G na binabato. Sige, okay na.
Hello. Sound check. Sound check. Meron na yata. Meron na. Hello. Mic test. Hello, hello. Hello. Sound check. Sound check. Meron na yata. Meron na. Hello. Mic test. Hello, hello. Meron na, meron na. Thank you, thank you. Masyado yatang malakas. Sound check, sound check. Mic 1, 2, 3. Ayun. Meron na. Thank you. Masyado yatang malakas. Sound check, check. Mic 1, 2, 3. Ayun. Okay, tuloy natin yung video guys. Yan. So, meron yung dual band kasi yan. So, then magko-connect tayo sa SSID niya and then kailangan natin i-open yung gateway. Usually that is tplink.eap.net. Yan. And kailangan mo ng admin as credentials. Then, pagka-enter mo ng settings, quick setup muna. Mag-set ka muna ng bagong username and bagong password. And then yan, bagong password. Confirm mo lang and then set up AP mode. Then next lang natin yan. Then lagyan natin siya ng bagong SSID and para sa dual band 2.4G tsaka 5 GHz. So ginawa ko dito is TP-Link 2.4G lang. Then kailangan mo muna siyang lagyan ng password, kahit temporary password muna. And ganun din dun sa 5 GHz. So kina-copy-paste lang natin and then apply. Then, antayin mo muna siyang mag-reboot. Then, wait mo kung lumalabas na ulit yung bagong SSID na nilagay mo. So, dun sa bagong SSID guys, kailangan mo muna siyang i-connect with that new password. So, tingnan natin. O yun, may nag-comment kay Boognets2381. Yan nga bossing, sabi niya. Okay, so ito sir is pre-recorded na kasi ito. Hindi ko lang ma-upload kasi laki-laki kasi. 6 gigabytes. So ayan. Ni-scan ko na siya. And wala pa siyang audio kaya ito ni-live na natin para magka-audio siya. Okay, so ayan, connecting. So yan yung bagong SSID guys and tsaka password niya. Yan. So, kita nyo may lock icon pa siya. Yan. So, I have connected. Yan. So, kukonek ulit tayo sa kanyang GUI dashboard and yan. Using yung bagong password at bagong admin name natin. So, ito yung mga features niya. Yan.
So, sa device, status, ayan, meron siyang wireless client. Dito sa wireless, yan, dalawang kanyang SSID and BGN mix. Then, pwede mong makita yung kanyang 2.4 and 5 GHz doon sa kanyang radio traffic. So, yung channel frequency niya naka-auto kaya nagbabago-bago. Ayan. TX power 22 dBm. Yan yung normal na normal na TP-Link. Kung familiar kayo dun sa EAP 110, ganun din. Pwede mo din siyang dagdagan na ang mga SSIDs. Yan. So, ayan yung ating phone na connected. So, pwede mo siyang tanggalin kung kung gusto mo siyang tanggalin. O hindi mo siya gusto mag-connect sa internet. And then dito, ayan, naka-0 lang yung VLAN ID niya. So, meron siyang password. So, pwede na lang i-edit yan. Yan. So, yun ang una guys meron mo na siyang password. So, ngayon, pwede mo na siyang i-edit para matanggal yung password. Security mode, none. Yan. Just network, hindi naman. Wala din tayong ilalagay na rate limit kasi mag-piso Wi-Fi. And then, it's a wireless mode niya. BGN mix, channel, auto. Okay, so tignan natin. Na-apply na siya. Tignan natin kung ayun na siya. 2.4 GHz. Wala na siyang password. Refresh lang. Oops. Yan. Wait lang natin. Yan, mag-load. Yan. So, dun balik tayo sa wireless settings. Ayan na siya. 2.4 GHz. Wala siyang VLAN guys Wala siyang VLAN dyan sa ating setup. 0 lang muna. Okay. So, text power. Nilagay natin 23. So, BGN mix dapat yung wireless mode. Auto. Dyan matatalo si Compass E314N sa auto na yan ng EAP 110. Kasi si EAP kasi meron siyang auto na 20 or 40 MHz. Yung kay E314N, wala. Isa lang piliin mo dun sa dalawa. Ayan. So, dito naman sa 5 GHz, sinan lang natin. Then, i-apply natin. Okay. So, A and AC. Yan ang indication. Yung AC is may 5 GHz. Yan. Channel within auto lang natin. Isa lang naman gagamitin natin. And channel is auto din. Text power is 22. May 22 siya. Load balance, wag na yan. Airtime fairness or settings, hindi na natin babaguhin yan kasi kung isa lang ang gagamitin mo, huwag na baguhin yung mga yan. So ito meron siyang guys, built-in na Umada controller. Kung familiar kayo sa Umada controller, dati binibilhan pa ng Umada controller na hardware, ngayon online na siya yung Umada controller niya. Yan. So, kung about Umada ang hinahanap ninyo, meron po tayong group dyan. Search nyo si Master Arclem. Yan, may mga may group siya sa tungkol sa Umada na yung online. Umada and Festa. So, Mac filtering, wag na. Scheduler, wag na. Pad steering, kung gusto mong magkasama yung pangalan ng 2 GHz and 5 GHz. So, hindi ko yan i-enable kasi gusto ko makita kung asan yung 5, asan yung 2.4. So, dito naman sa ating yan, may portal VLAN Mac filtering scheduler bar. Dito sa QoS, hindi tayo maglalagay. Kasi nga, di ba pang piso Wi-Fi mo yan. So, hindi ka na maglalagay ng ng QoS, quality of service. Yung bang yan din yung parang airtime fairness kanina, kung saan is dapat walang lumalamang, parang gano'n, walang lumalamang. Yan. Then rogue AP detection, enable mo lang. Bakit? Kasi malay mo may mag-repeater ng ng TP-Link mo kasi wala namang password.
So, i-repeater lang niya. Tapos yung repeater niya, router mode pa. O, di good luck. Isa lang maghulog, connected silang lahat. Pare-parehas silang time. Yan, and dito sa network, meron din tayong system lang, web server, management access. So, ito yung dito sa web server, I think is, hindi pala yung inisip ko. Hindi pala dyan. Hindi ko ginagamit yan. Then dito sa management access, yan kung sino yung pwedeng mag-open ng dashboard mo. Then let control, enable mo lang para makita mo kung gumagana o hindi. Yan, meron din siyang locate feature. Para makita mo kung nasaan yung parang sa Honda Click ba. Kiklik mo yung niya para malocate mo siya kung nasaan yung unit mo. Parang gano'n. Pag madami. Yan, SNMP agent, hindi ko rin ginagamit yan. And system account management. So, pwede mong i-edit ulit yung mga admin mo dyan. Then, controller settings. Ito yung sinasabi ko na yung cloud-based. Yung sa Omada. Pero, kahit hindi na kasi dyan gawin na lang siguro natin ng ibang video. Yan kasi is, pwede mo siyang dun sa online na lang. Lagay mo lang yung serial ng ng access point mo. Then dito, time settings, lagay natin yung positive 8 plus 8 karo sana. Plus 8 kasi tayo Yan. Then, yan. May reboot na siguro to. Okay. Kung madami kang set-up, pwede mong i-back up and then import mo na lang. Restore ako sana. So far wala pa namang pwede mo actually gawin yan yung firmware update. Pwede online. Pag nakabind sa account mo sa Omada account mo yung yung serial ng access point mo. Ayan. So, hindi na natin ito try yan. Okay, so meron na ako na setup guys na naka-Omada. Sarili siyang portal. And basta isaksak mo lang yung yung mga nagbebenta ng ng ewan ko magkano. So ito, range test na tayo kagad. So ito guys, hindi namin siya na wait lang, pause ko lang muna. Hindi kasi namin siya hindi namin na i-video yung yung habang naglalakad kami na umaalis. Sabay sana pala yung camera dyan. Pero papakita ko na lang and then i-describe ko na lang kasi yung lugar namin kasi is mapuno siya. Kasi madaming puno. Hindi mo dito sa range test namin, hindi mo makikita yung access point talaga. And yung layo na tinest namin dito so far, yung pinakamalayong part niya is 100 meters na walang line of sight at mapuno. Ayan, so try natin. Ayan siya. Ayun. Okay. Nasa baba lang ng ZTE. Okay. So, ayun siya. Malayo. Nasa 30 meters. 30 meters kami dyan. Then, makita natin yung pag-swap ng Saan punta mo? ng access point. Ayan, so papakita ko lang yung yung connected tayo doon sa piso wifi mismo. Ayan. Connected tayo sa piso wifi. Ayan. So, may time ako and by internet connected siya. Ayan. Matagal na yan. Matagal lang na i-video. So, yun lang talaga.
Lap trip si Draymond Green mga bro sa rare moment na to ni SGA. So, Eto lang makikita pala ang nyo, pipigil sa meron MVP. siyang, Grabe yung mga role players ng Golden State mga bro. Lakas ng Internet debut game, game ni internet Seth siya. Curry. Crazy So, connected ako ending. dyan sa Dumating na ang hinihintay ZTE. ng mga fans ng Golden State Warriors ZTE dahil yun, mag-debut game ngayon ang kapatid ni Stephen Curry ZTE. na si Seth Curry. Pero hindi biro ang kalaban nila ngayon dahil ang number 30 one meters. team sa NBA ang OKC Thunder led by the MVP. May, wag Shai masyadong maingay. Gilgeous-Alexander ang katapat ng Golden State. Currently may 12-game winning streak Ngayon, pa mga pro ang lilipat defending tayo. champion. Pipili. Wala pa din si Stephen bali Curry tatlo pa para yan, sa guys. Warriors. Galing sa Pipiliin nagbabalik din ng lineup na compass. si J-Dub ang unang basket ng OKC. Bawi agad sa kabila So, ng wing lumipat 3-pointer tayo. si Moses Moody. Okay Draymond lang Green naman naman. maagang na bad trip sa referee nang hindi mabigyan ng foul sa play na to. After niyan, Okay batuan lang ng naman press si siya. Brandon Pujemski Uy, at ang wala na MVP nakalipat. SGA. Nagtala Check ng lang natin. 11-2 run ang visiting So, team 2.4 and gigahertz. 1 basket para Sa kay Chet compass Holmgren. Kumana din ang Alam press naman niya natin nitong si compass, AJ Mitchell. long range yan Timeout talaga. na din si Steve And Kerr connected, after ng so turnover na to ni Draymond Green. walang pag-iikot na sa nangyari. easy basket ni Cason Wallace. Huling beses na nakaharap ng Warriors ang OKC mga bro, Ayan. lagpasan So, ng isang kita buwan naman ang dito sa ipinabak ating sa kanila video, ng guys, team na ni walang SGA. papakita na Kailangan makasabay yung sa puti depensa ang Golden State na dahil na- doon lalamang ang na-load na OKC. niya yung Wala video, pa wala silang siya. pantapat kay Chet Kasi Holmgren. Nanlilit naka- mga I pro think ang naka lineup ng 720 Golden tayo State. dyan. Pumotal ng 8 720 points sa pick. first quarter si Chet Holmgren So, sa ito, Golden State. Solid start para kay naglalakad Brandon na kami dyan, Pujemski guys, with ha? 9 Naglalakad na points. kami. Inalat nga Ito lang yung si medyo Jimmy Butler. Bokya, nabawasan isa yung sa sa tagabuhat compass. ng Golden State So, habang City wala si ulit. Stephen Curry. Buti na lang body healed. Kumana ng 2 tres sa opening quarter. Last 2 minutes, lamang pa ng 4 ang OKC. Nakapagambag din ang tres niyan si Quentin Post bro sa Golden State. Ayan na yung Double puti. digit scoring sa first Lumabas quarter ang na. MVP with 10 points. Last 23 seconds And next, nang ipinasok na si ikot Seth ulit Curry. tayo. Iyawan So, ng malakas ang kung crowd sa makikita kapatid nyo, ni guys, Steph. is, Though natapos ang first quarter, naghahabol ng hindi siya 6 ang masyadong, Golden ano, State. hindi siya 32 to masyadong 26. visible yung Start of second differences quarter, niya. Jimmy Butler finally activated Kasi na yan, ang opensa. 2.4 60 gigahertz points lang to yan start eh. the 2.4 quarter para kay Jimmy gigahertz kasi Buckets. yung labanan Nakapukol kapag, din ang tres dyan si layo. Jimmy. Pero talagang mabilis ang bawi ng OKC. Sumagot ng tres si Umasahan Kenrich yung, Williams yung at 5 gigahertz EJ kasi Mitchell. malapit lang Gumamit kasi pa yan. ng timeout Ayan, dyan si si Compass Steve Kerr. nag-authentication After sa timeout, hindi Seth required. Curry mga bro, naitala na ang Medyo kanyang malayo unang na basket yan. sa Nasa Golden ano State. natin, Step sa back 100 jumper meters, kontra kay Aaron think, Wiggins. or 80, Good sign, 80 napasok ang meters. unang tira ni Seth. Si Kaso ETZ, eto na naman ang OKC. connected. Bawi naman ang tres sa kabila si Kagad. Wiggins. Inatake ZTE, lang din ni I should say. J-Dub. Etong depensa ZTE. ni Seth Curry. Pero Si eto, Pipilit, Seth Curry nabawasan mga ng bro, dalawa. second attempt, no Dalawang bar. hesitation. Pasok ang ZTE, top of the key, 3-pointer. isang bar. On rhythm ang shooting ni Seth. Ayan. Napatuyo Then pa sa pag kanya ang hindi ka- teammate hindi niya. ka Yun connected nga kay lang. Pipilit, Again and again, may isang sagot bar lang. kagad ang Pag OKC. connected ka, Double digit dalawang scoring bar. na para kay J-Dub. Yung Driving down sa play na to. nababawas. ZTE. Timeout na naman si Steve Kerr. Connected agad, After ayan. ma-turnover ni Nasa GP2 ang 100 bola meters na na yan. nawe sa basket ng OKC. Dalawa na yung Double nababawas. figure lead for the Connected defending din siya. champion. Limitado pa ang Then, playing connected. time ni Seth Curry. 6 Oops. minutes lang pinaglaro sa first That half na ni lang. Steve Kerr. Ito, Parang hindi na injury kung maglaro dalawa pa. ngayon si Jalen Williams. Kinakatay Then, lang ang pipiling. depensa ng Golden State mga Ulit, bro. pero Palo po ang lead ng OKC Thunder. Turnover So, for ang Golden range State. natin Bad dyan, pass guys, for is, Kuminga. 100 Basket yan para kay meters. Aaron Wiggins. May 10 Wala, turnovers alam sa namin first half kasi ang Golden hindi State namin habang na-i-video 4 lang sa OKC. yung sarili Binigyan namin. buhay ni Will Nahiya Richard pa ang kami opensa ng ma-video. Warriors mga bro matapos kumana ng 5 straight points pero ang So, sunod na makikita nangyari nyo, panoorin that nyo na kung lang. paano kinatay Tapos, ni minsan SGA ang crowd ng sumisilip Golden yung, State. Hindi na sumabay sa play na to second si niya. Draymond Green Yung at second baka bar niya. mapituan lang siya ng Then foul si sa loob lang ng ZTE, 46 3 seconds bars, si Compass, nakapagtala 2 ng bars. 7 points ang MVP connected step ka, back 2 sa harap ni bars. Pojemski. Matatapos Okay, so na lang ang ito, first trinay half ko mga yung bro ano, na turnover pa ni Green ang bola. Ayan. Nauwi yan sa Nag-open fast pa break lang ako run ng ng account. OKC Ayan, and kita nyo, one layo. basket pa para kay Walang SGA. line of sight at Umito pa doon ng mapuno yung referee. area 18 yan. points sa first half 100 para kay meters yan, SGA. guys. During the free 100 throw ni meters. Shai Gilgeous-Alexander, bibihirang mangyari to mga bro na ihipit ang bola sa So, gilid ng tingnan nyo, rim. maliliit Yan lang na mga- siguro ang makakapagpapigil maliliit sa na mga MVP. access Tama point, ka na pero daw. sumasabay, Hawak di ulo ba? na lang tuloy si SGA habang natawa sa nangyari si Draymond Okay. Green. Halftime So, lamang ayan. ng 19 points ang Compass, OKC walang Thunder long range 63 yan, 2 to bars, 44. tipiling, 1 bar, Entering the ayun, third 1 bar quarter, na din si patuloy ZTE. ang opensa Ito mga kasi bro ng trinay ko siya OKC at ang Thunder. maglakad First patago 3 attempt doon nila sa sa may field. Dun sa may bahay. So, kung i-compare natin guys, oh wait lang. Oh no. Ano to? Oops.
basket Wait lang. para kay Chet Holmgren. Kumana din ng tres niyan. Etong si AJ Sasabihin Mitchell. na ako dun sa part na yun. Napa-timeout na din si Steve Kerr after ng turnover na to ni Draymond Green na nauwi sa timeout na naman si Ian sa fast break run ng OKC and one basket Dun sa pa part para na kay yun, nakalimutan ko SGA. lang i-post. Umito pa doon ng referee. 18 So, points sa ito yung first sabi half para kay natatalunan kasi nung SGA mga nagpo-post during the ano, free throw ni sa Shai Gilgeous Facebook Alexander. Bibihirang groups. mangyari to mga bro na ihipit ang bola tingnan natin sa gilid ng rim. i-open. Yan lang siguro ang makakapagpapigil Ayan, okay sa pa naman. MVP. Tama ka na Lumabas daw. pa rin Hawak yung ulo ano, na lang tuloy si portal. SGA habang Ito natawa lang sa kasi nangyari ito si nung Draymond mga Green. mga Halftime nagko-comment lamang sa ng mas 19 maganda yung points ganito, ang mas maganda OKC yung ganyan. Thunder 63 Mga ganun to ba? 44. Entering the third quarter, Pero, patuloy ang ang tanong opensa is, mga bro ng natry na ba OKC nilang dalawa? Thunder. First 3 attempt Yung nila sa field. Luigi and yung ano, yan dito. Luigi and yung TP Link. So, kung iso-search nyo guys, yung dalawang access point is AC 1200 si TP Link at AC 1300 si RAP 52. And, tama kayo, doon sa video natin is kasama si RAP 52 pero hindi siya nasali dyan sa ano, no, sa video. Doon kasi sa range test natin guys is hindi siya natin naisama kasi hindi pa siya dumating noon si RAP 52. And then, ngayon, meron na akong dalawang stock ng RAP 52. Pero dito sa video is, wala pa kasi noon doon sa range test namin. Pero baka magulat kayo sa range niya, halos parehas lang din yung range niya. And then, ito, sinasabi nila na yung si EAP daw, ganito, mas malakas, kahit ganito lang, ganyan. Pero sa paper specs kasi guys, AC 1200 versus AC 1300. Mas lamang si RAP 52 lang, ano, ng channels ba yun? Oo. Mas lamang siya ng channels. Ewan ko kung tama yung ano, kakaintindi ko dun sa AC. So, hindi siya na necessarily range. Yan. Okay. Then yung sinasabi kasi nila is ano, mas malakas daw si ano, mas branded. Branded naman si ano, si Luigi, branded naman siya. Di ba? Branded si City. Kung isa-search nyo nga, kung tatanong-tanong kayo sa China mismo is, alin ba ang ano, talagang brand ng ISP, mga ISP equipments doon sa China is, hindi naman si TP Link, hindi rin naman si ano, si Luigi, si Huawei actually. Di ba? Magtanong-tanong kayo. So, yan. Diyan pa lang sa paper specs is ano. So, ito. Wall penetration test na tayo, guys. So, dito, wait lang, baka makalimutan ko mag-pause. Meron na akong ano dito. RAP 52. So, ang nangyari dyan is nasa loob ako ng kwarto dito sa test na to. Nakasara yung pinto. So, meron tayong dalawang wall na nakapagitan between the laptop and the access points na tatlo. So check natin yung kanilang performance after dalawang concrete na wall. Okay, so ito si RAP 52, ito yung unahin natin. So nakita nyo din sa mga previous videos namin guys, itong si RAP 52 pinangalanan natin siyang Thomas piece of Wi-Fi. So tingnan nyo na lang yung mga features nya. Yan, so 19 speed test nya, 19. Tingnan natin sa Ookla or speedtest.net. Yan. So, ang ating ISP source ay PLDT. Okay. So, 13 yung kanyang ano, 13. MS. Ayan. Then next, kunin natin yung buffer bloat niya. So itong nagtetest ako guys is I think ako na lang ang connected sa internet kasi tulog na yung mga kasama ko sa bahay. Nasa ano na ito, 11 PM or 12 na to.
Magugulat kayo sa mga results guys na hindi nyo ine-expect at hindi ko rin ine-expect. Pero explain ko mamaya kung bakit ganun yung naging result niya. So second set na to guys ha. Ayan, biglang lipad yung niya, yung upload active niya. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit ganyan. So ito third. I think ang ginawa ko dito is 5 beses para makuha natin yung average. So ayan, nag-fail na siya, diba? So next, doon tayo sa ZTE. Next tayo sa ZTE. At i-explain ko din doon sa dulo ng buffer bloat test natin guys. Speed test and buffer bloat test natin. Kung bakit ganun yung naging resulta. So yun muna tayo sa TP-Link ba? Okay, TP-Link. Yan, 2.4. Bakit walang 5 GHz? Ay, hindi 5 GHz yung ginamit. No. Bakit hindi 5 GHz? Hindi ko na matest kasi yung 5 GHz niya guys. Kasi I think sira ko ato yung ZTE. Namatay yung kanyang 5 GHz. Kaya hindi ko na matest yung 5 GHz niya. Doon nung ina-unbox ko siya, napakaganda nung 5 GHz niya. Ngayon, nung testing na kalaban sa mga ibang APs, ayaw na mag-on ng 5 GHz niya. So, kanina is nasa 13 ms. Tignan natin ngayon dito sa
TP-Link. Oh, mataas. So, kita nyo mataas yung kanyang latency. Latency ba yun? Yung yellow jitter. Okay, then, dito naman tayo sa ating buffer bloat. So, dito, para ma-erase yung dating ano niya is nag-shift F5 ako, no? Hindi yung basta refresh. Shift F5 para matest mo ulit na hindi kasama yung mga settings ng naunang buffer bloat. Kalimutan ko na, parang may i-clear siya doon kapag ka nag-shift F5 ka. Ayan, so kung napansin nyo, nag-jump na naman yung kanyang latency sa download na parang out of the blue, bigla yung upload, lalo na yung upload, biglang ang taas na lang. Yung isa kanina is 1,000 plus, ito 2,000 plus. Ayan, nag-pause ako dyan kasi nagulat ako bakit ang taas. So parang inulit ko. Ayan, then dito tayo sa ZTE. Speed test, okay naman. Pero sa totoo lang guys, ang naging malaking advantage talaga ni ZTE dyan is yung mga malalaking antenna niya na pwede mong baguhin yung yung DBI. Pwede mong i-upgrade. Pwede mong palitan. Yan. Do pwede rin namang palitan yung yung sa TP-Link EAP at saka sa Ryoji RAP 52. Pwede rin namang palitan yung mga yun. Ayan. So, mababa yung kanyang yung result niya dyan. So, yan. CT yan guys. Yan, dito tayo. Speed test. Shift F5. Yan. So, pare-parehas na device ang ginamit pang test, pare-parehas na system, 555 soft, and pare-parehas na site. Yan. So, 12 yung jitter niya. So, dyan siya, lumalamang. Okay. So, puro 2 digits yung kanyang upload and download na ping. Okay. So, consistent. Then, shift F5 ulit tayo dito sa may buffer bloat. Kasi nakakagulat talaga kasi guys, kasi bakit biglang ganun yung result. Ayan, so 18 din naman yung mga nauna kanina. Ayan, so maliit lang yung kanyang download active.
O, tapos ito, sa upload active na niya, siya pinakamaliit among the three. Yan, papakita ko sa inyo guys kung bakit ganun. Yan, so A siya. So, nagtaka ako bakit sa kanya yung dalawa ang taas ng mga upload latency nila. Samantalang itong kay ZTE, liit. So, inulit ko yan. So, ayan, consistent na mababa. 2 digits lang talaga. Hindi siya pumapalo ng 3 digits. Sa tingin nyo guys, anong dahilan kaya bakit ganyan? Yung sa aming GC may nakapagsabi na masyadong magkakalapit yung mga access point kaya nagkaroon ng interference. Interference ay mga bagay na hindi natin nakikita sa mata. O ayan, ang baba na naman ang download active niya. O pati upload active ang baba. Naging A+ pa tuloy. Isa pa. So ZTE ito guys ZTE. Dun sa mga nagtatanong kung kanino mabibili itong access point na to, search nyo sa Facebook si Panholty. Siya po yung nagbebenta ng Huwag nyo lang naman din ibogos yung tao. Kasi sinesend niya yan ng COD. Siya humihingi ng pang down payment tapos hindi ko kunin yung item. Napaka-solid nung item niya guys. Yung ZTE, grabe. Napaka-solid na aluminum. Pwede yung ipamukpok sa mga matitigas ang ulo. So last na siguro to na buffer blow. Kasi ako rin nung tinest ko hindi rin ako nakatulog
Naisip ko paano nangyari yun at bakit nangyari yun. Ayun, A plus pa rin ang result niya. Yung ZTE sa Wi-Fi. Bakit ganon? Di nagre-react ata. Ayun.
Lagay tayo ng konting background kasi baka antukin tayo. Ayan, so ang taas pa rin ng upload active nyo talaga. Nice. Ayan, F pa rin. Nasa TP lang tayo guys ha. Sa TP lang tayo. TP lang EAP 225. Nag-F na naman siya. Ay, nako. So kung follow nyo kami guys sa aming page and sa channel, makikita nyo dun yung mga video namin na nauna na. Review, unboxing ng ZTE, review and unboxing ng Luigi Rap 52. So ito yung nilive na lang natin kasi itong kay EAP kasi ang hassle kasi guys mag-edit. So i-live na lang natin para pag may tanong masagot agad para hindi dun kasi sa edit na ubos yung oras eh. Ang next na gusto naming subukan guys is yung 1200 Pro na converted to outdoor. Baka may pwedeng magpahiram ng 1200 Pro na converted to outdoor and versus yan EAP 225 and versus Rap 52 na outdoor. Baka may gusto magpahiram nun. Subukan natin kung talagang legit ba na malakas yung outdoor. Yung indoor na kinonvert sa outdoor versus dun sa mga dati ng pang outdoor talaga. Pahiram kayo guys, baka meron kayo.
ang next siguro natin after nito guys is yung mini OLT na galing kay Spec D. Review and setup. And then yung I think nakalasa listahan namin ngayon is yung torrenting sa Wi-Fi 5 soft black torrent na walang microtik, and ano pa ba yun, initial setup yung Spoonfeed series natin. Sige, gawin natin siguro mamayang gabi yun. Mag-rest lang muna tayo after. Yung mga hindi pa kumain dyan, kumain muna. So yan, try natin mamayang gabi hanggang ma-improve natin yung pag-live natin guys. Yun gagawin natin mamayang gabi guys. Yung sa torrent, subukan natin yun. Hindi ko pa rin nasubukan din yun sa yung mga may microtik lang. Pero try natin mamaya yung walang microtik, kasi madami nagsasabi no need ganito, ganyan, dagdag dagdag gastos. Meron din mga nagsasabi na na kaya na ng ganito yan, kaya na ng ganyan yan. So try natin mamaya, kasi ako mismo hindi ko pa din na-try yun yung walang microtik tapos try mong mag-torrent. Yung ibablock mo siya sa sa admin, and then try mo siya mag-torrent. Wala pang nag-content ng ganun, basta puro comment lang. So mamaya try natin ng actual mismo para makita natin, para magkaalaman. Sa tingin nyo guys, gagana ba siya or hindi siya gagana? Yan. Sa bagay, mamaya pagkatapos nitong live naman guys, pwede na ninyong i-skip yan kung saan yung gusto nyong panoorin.